Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at narinig nyo yung balita tungkol sa 13,500 piso na pensyon na lalabas daw bukas, sandali lang po muna tayo. Umupo kayo dyan, kumuha ng kape o tubig, at pakinggan nyo ako ng mabuti dahil kailangan nating pag-usapan ang katotohanan. Maraming video sa YouTube at Facebook ang nagsasabi ng ganyang malaking halaga. Pero ang totoo po, walang 13,500 piso na iisang pensyon na ipapamigay bukas. Ang nangyayari kasi, mga kaibigan, pinagsasama-sama nila ang lahat ng posibleng benepisyo na pwede ninyong makuha sa loob ng isang taon para tumunog na malaki. Pero hindi naman ganoon talaga ang sistema. Kaya huwag po kayong mag-alala kung hindi kayo nakatanggap ng ganoong kalaking pera dahil hindi iyon totoo mula umpisa. Ang mahalaga ngayon, alamin natin kung ano talaga ang mga benepisyong dapat ninyong asahan, magkano ang totoong halaga, at paano ninyo ito makukuha ng tama. Dahil mas nakakainis pa sa walang pera ang umasa sa maling impormasyon, di ba? Kaya makinig kayo sa akin dahil ipapakita ko sa inyo ang eksaktong mga numero, ang schedule ng pagbibigay at kung paano kayo makakasiguro na hindi kayo maiiwan sa mga benepisyong para sa inyo. Kaya heto na ang katotohanan tungkol sa mga pensyon at benepisyo ngayong 2025. Una sa lahat, alamin natin kung sino ang tunay na kwalipikado at magkano ang totoong mahahawakan ninyo. Para sa mga SSS pensioners, meron kayong 3 malalaking update na dapat ninyong malaman. Una, ang SSS Pension Reform Program na nagsimula noong Setyembre 2025. Ito ang unang pagkakataon sa 68 taong kasaysayan ng SSS na may multi-year pension increase. Kung kayo ay retirement or disability pensioner, makakatanggap kayo ng 10% increase sa inyong monthly pension. Halimbawa, kung dati kayong tumatanggap ng 4,923 piso bawat buwan, ngayong 2025, tataas iyan ng mga 492 piso. Hindi pa tapos doon dahil may increase ulit sa 2026 at 2027. Pagdating ng 2027, ang average pensyon na 4,923 noon ay magiging 6,548 na. Ibig sabihin dumagdag ng 1,625 sa loob ng 3 taon. Para naman sa survivor pensioners o yung mga nakatanggap dahil pumanaw ang breadwinner, 5% ang increase bawat taon hanggang 2027. Ito ay automatic, hindi na kailangan mag-apply ulit. Pangalawa, yung tinatawag na 1,000 piso Senior Citizen Pension Supplement. Pero huwag malito, ito ay para lang sa mga SSS pensioners na qualified na. Hindi ito hiwalay na pension, kundi dagdag lang sa regular pension ninyo. Kung kayo ay umabot na ng minimum na contribution at nakatanggap na ng SSS pension, automatic na idadagdag ang 1,000 piso na ito sa inyong monthly pension. Ibig sabihin, kung 5,000 piso ang pensyon ninyo ngayon, magiging 6,000 piso ito dahil sa 1,000 piso supplement. Pero tandaan, ito ay para lang sa mga SSS pensioners, hindi kasama ang mga tumatanggap ng Social Pension for Indigent Senior Citizens. Pangatlo, ang 13 buwang pensyon na binibigay tuwing Disyembre. Ito ay tradisyon na simula pa noong 1988. Bawat SSS at EC pensioner ay tumatanggap ng equivalent ng kanilang monthly pension bilang 13 buwan. Kung 6,000 piso ang monthly pension ninyo, makakakuha kayo ng additional 6,000 piso sa Disyembre. Ngayong 2025, nag-release na ang SSS ng mahigit 32 bilyon para sa 3.6 na milyon pensioners para sa 13 buwan at Disyembre pension, at binigay pa nila ito ng mas maaga noong Nobyembre 20 bilang early Christmas gift lalo na sa mga nasalanta ng bagyo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Social Pension for Indigent Senior Citizens o SPISC.
Ito ay para sa mga indigent seniors na walang regular na kita o pensyon mula sa SSS, GSIS, or private insurance. Dati, ₱500 lang ito bawat buwan, pero simula January 2024, tumaas na ito sa ₱1,000 monthly dahil sa Republic Act 11,916. Para sa 2025, nag-allocate ang gobyerno ng 49.8 bilyon para sa programa na ito para sa mahigit 4 na milyong indigent seniors. Ang maganda pa rito, hindi na semestral ang payout. Dati kasi, every 6 months lang kayo nakakatanggap. Ngayon, pwede na monthly, bi-monthly, o quarterly, depende sa sistema ng inyong local DSWD office. Para ma-qualify sa SPISC, kailangan kayong 60 taong gulang pataas, frail, sickly, o may disability, walang pension mula sa GSIS, SSS, o ibang insurance, at walang permanent source of income. Ang determination ng eligibility ay ginagawa ng Local Social Welfare and Development Office sa inyong city o municipal hall. Kaya kung sa tingin ninyo ay qualified kayo, pumunta sa inyong barangay or DSWD office at mag-apply. May isa pang benepisyo na dapat ninyong malaman, ang Expanded Centenarians Act. Ito ay para sa mga senior citizens na umabot na ng 80, 85, 70, 75 at 100 taong gulang. Noong Pebrero 2024, pinirmahan ni Presidente Marcos ang Republic Act 11,900 at 82 na nag-expand ng coverage. Kung kayo ay umabot na ng 100 taon, makakatanggap kayo ng ₱100,000 cash gift. Kung naman 80, 85, 70 o 75 taon kayo, may ₱10,000 cash benefit para sa inyo. Para sa 2025, may ₱3 bilyong na pondo ang gobernong inilaan para dito. Ang requirement lang ay Philippine citizenship at proof of age. Kaya kung may kakilala kayong octogenarian or nonagenarian, ipaalala ninyo sa kanila na may ganito palang benepisyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang GSIS pension para sa mga dating government employees. Hindi tulad ng SSS na may fixed na percentage increase, ang GSIS ay nakabatay sa highest salary ninyo at years of service. Para ma-qualify sa GSIS pension, kailangan kayong may at least 15 taon ng government service. Kung kukulangin kayo, pwede kayong makatanggap ng gratuity or separation benefits depende sa inyong status sa pag-retire. Ang pension ng GSIS ay generally mas mataas compared sa SSS dahil sa computation method nila. Meron ding annual pension increase para sa GSIS pensioners na nag-receive na ng regular pension for 5 years or more, pero ang amount ay depende sa approval ng GSIS Board of Trustees. Ang payout ng GSIS pension ay bawat ikawalo ng buwan. Kung Sabado, Linggo, or holiday ang ikawalo, ang pension ay i-release sa huling araw ng trabaho bago ang ikawalo. Kaya pag pinagsama-sama ninyo lahat ng ito, makikita ninyo kung saan nanggagaling yung 13,500 piso na numero na nakakalat sa social media. Kunwari, may senior citizen na SSS pensioner na may 5,000 piso regular pension plus 1,000 pesos supplement equals 6,000 pesos monthly. Multiply mo yan ng 12 months, 72,000 pesos na. Plus ang 13th month pension na 6,000 pesos, total na 78,000 pesos per year. Kung senior citizen ka rin na 80 taong gulang, may 10,000 piso pa from Expanded Centenarians Act. Pero hindi lahat ay makakakuha ng lahat ng yan at hindi din naman sabay-sabay na ilalabas ang lahat. Ang nangyari, pinagsama-sama ng mga misleading videos para tumunog na malaki at akayin kayong mag-click. Kaya ang totoo, walang 13,500 piso na iisang pera na ibibigay bukas. Ang meron ay iba't ibang programs na may kanya-kanyang eligibility requirements at payout schedules. Tandaan ninyo ang mga important dates na ito. Para sa SSS pension, ang release ay based sa penultimate digit ng inyong SSS number. Yun yung second to the last na numero. Kung ang SSS number ninyo ay halimbawa
123,456,478, ang penultimate digit ninyo ay 7. Ang SSS ay may schedule para sa bawat digit, kaya check ninyo online or sa branch kung kailan ang schedule para sa inyo. Usually, ang payout ay throughout the month, hindi lahat sabay-sabay. Para naman sa GSIS, laging ikawalo ng buwan ang release. Para sa social pension ng DSWD, depende sa schedule ng inyong local office, pwedeng monthly, bi-monthly o quarterly. Ang 13th month pension naman ay released every December, minsan mas maaga pa tulad ngayong 2024 na November 29 pa binigay. Ang Expanded Centenarians Cash Gift ay released kung mag-qualify kayo based sa inyong age milestone, pero kailangan ninyo mag-apply sa tamang office. Ang pinaka-importante, paano kayo makakasiguro na hindi kayo maiiwan sa benefits na para sa inyo? Una, i-update ninyo ang inyong records sa SSS o GSIS. Siguraduhing tama ang inyong bank details dahil kapag mali or inactive ang account, madelay or masuspend ang pension. Pangalawa, kumuha kayo ng UMID card kung wala pa kayo at i-enroll bilang ATM para direkta sa bank account ninyo ang payout. Pangatlo, mag-register kayo sa MySSS portal or GSIS online portal para ma-check ninyo anumang oras ang inyong pension details, payment status, at updates. Meron ding SSS mobile app na pwede ninyong i-download para mas convenient. Pang-apat, sumunod sa annual confirmation requirements. Meron kasing periodic verification checks ang SSS at GSIS para pigilan ang fraudulent claims. Kapag hindi kayo sumunod, pwedeng ma-delay or masuspend ang pension ninyo. Panglima, kung indigent senior kayo at gusto mag-apply ng SPISC, pumunta sa inyong barangay hall o DSWD office. Dalhin ang valid ID, birth certificate, at proof na wala kayong regular income o pension. Tandaan din ninyo ang mga common mistakes na dapat iwasan. Una, huwag kayong maniniwala agad sa mga video o post na nag-promise ng malaking halaga na parang magic. Palaging i-verify ang information sa official sources tulad ng SSS website, GSIS website, or DSWD. Pangalawa, huwag ibigay ang inyong personal information o OTP sa mga hindi kilalang tao o websites. Maraming scammers na nagpretend na government officials para kunin ang inyong pensyon. Pangatlo, kung may problema sa pensyon ninyo, direkta kayong pumunta sa SSS or GSIS branch or tumawag sa official hotline nila. Huwag kayong dadaan sa fixers dahil baka ma-scam lang kayo. Pang-apat, kung may tanong kayo tungkol sa eligibility or requirements, mas mabuti pang magtanong ng personal kaysa umasa sa chismis o hearsay. Panglima, i-save ninyo ang lahat ng receipts at documents related sa inyong pensyon para may proof kayo kung sakaling may discrepancy. May isa pang importanteng bagay na dapat ninyong malaman, ang tax implications ng inyong pensyon. Sa kasalukuyan, ang SSS at GSIS pensions ay generally tax-exempt. Ibig sabihin, hindi kayo kailangang magbayad ng income tax dito. Pero kung meron kayong ibang sources of income tulad ng business or rental income, may possibility na masubject kayo sa tax. Kaya kung may ibang kita kayo bukod sa pension, i-consult ninyo ang BIR o tax professional para sigurado. Ang social pension for indigent senior citizens naman ay definitely tax-exempt dahil social assistance ito mula sa gobyerno. Ang Expanded Centenarians Cash Gift ay one-time payment at hindi rin taxable. Ang importante lang, huwag kayong magtatago ng ibang kita dahil pwede kayong makasuhan ng tax evasion. Gusto ko rin kayong paalalahanan tungkol sa future ng pension system natin. Ang SSS Pension Reform Program na nagsimula ng 2025 ay designed to be sustainable. Ayon sa SSS Chief Actuary, ang reform ay mag-reduce lang ng fund life from 2,053 to 2,049, pero manageable pa rin dahil sa stronger cash flows from previous contribution reforms at enhanced collection efforts. Ang commitment ng SSS ay i-restore ang fund life back to 2053 through coverage expansion at improved collection efficiency.
Para sa GSIS naman, tuloy-tuloy ang modernization efforts nila para ma-improve ang service at ma-ensure ang sustainability. Ang gobyerno ay patuloy na nag-study ng reforms para ma-strengthen ang pension systems kasama na ang portability of benefits at adjustments sa contribution rates. Isa pang bagay na dapat ninyong malaman ang inyong rights bilang pensioner. Meron kayong karapatan na makatanggap ng inyong pension on time at in full amount. Kung may delay or problema, meron kayong karapatang magreklamo sa SSS o GSIS at humingi ng explanation. Meron din kayong karapatan sa senior citizen discounts at benefits under Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act. Ito ay kasama na ang 20% discount sa restaurants, hotels, recreation centers, at iba pang establishments, discount sa transportation at priority lane sa banks, hospitals, at government offices. Kaya huwag ninyong kakalimutan na gamitin ang inyong Senior Citizen ID para ma-avail ang mga discounts na ito. Isa pang importante, kung may reklamo kayo tungkol sa service ng SSS o GSIS, pwede kayong mag-file ng complaint sa Anti-Red Tape Authority o ARTA. Ang ARTA ay nag-monitor ng government agencies para siguruhing compliant sila sa Red Tape Elimination Act. At sa huli, gusto kong sabihin sa inyo na ang mga pension at benefits na ito ay resulta ng mahabang pakikibaka ng mga pensioners groups at advocacy organizations. Ang increases na natatanggap ninyo ngayon ay dahil sa mga taong nanindigan at nag-demand ng mas magandang treatment para sa mga senior citizens. Kaya bilang pensioner, meron din kayong responsibilidad na panatilihing buhay ang advocacy para sa mas magandang benepisyo sa future. Sumali kayo sa legitimate pensioners groups or senior citizens organizations sa inyong area. Dito kayo makakakuha ng updated information, support at collective voice para sa mga issues na apektado sa inyo. Maraming organizations na nag-organize ng free health checkups, livelihood programs, at social activities para sa seniors. Kaya mga kababayan, ang bottom line ay ito. Walang 13,500 piso na pensyon na lalabas bukas, pero may mga legitimate programs at increases na available para sa inyo. Ang SSS pension reform ay nag-provide ng gradual increases from 2025 to 2027. Ang 1,000 peso supplement ay available para sa qualified SSS pensioners. Ang social pension for indigent senior citizens ay tumaas na sa 1,000 piso buwanan at pwede nang i-receive ng mas madalas. Ang 13th month pension ay binibigay bawat Disyembre at ang Expanded Centenarians Act ay nag-provide ng cash benefits sa mga umabot na ng 80 taong gulang pataas. Lahat ng ito ay totoo at legitimate, pero kailangan ninyong malaman ang proper channels at requirements para ma-access ang mga ito. Huwag kayong umasa sa mga fake news o misleading videos na nag-promise ng instant at malaking pera. Ang tunay na pagtulong sa inyong sarili ay ang pagiging informed at proactive sa pag-claim ng benefits na talagang para sa inyo. Kaya mag-ingat kayo sa mga scammer, i-update ang inyong records, at laging check ang official sources para sa tamang impormasyon. Salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang video na ito na linawin ang katotohanan tungkol sa senior pensions. Kung may tanong kayo, pumunta sa nearest SSS, GSIS o DSWD office o bisita ang official websites nila. Ingat kayong lagi at God bless!